Hi guys! Welcome back. So today pupunta nga tayo ng Sapa. Actually tonight siya kasi gabi yung alis namin papuntang Sapa. Tapos yun lang yung dala natin kasi nga one day lang tayo sa Sapa. So initially dapat mag-grab bike ako pero na-realize ko na malapit lang so naglakad na lang ako. So guys, binuko nga pala to sa Klook. And kayo ang mamimili kung anong oras ni Beth umalis ng Hanoi. Tapos lahat ng within Hanoi area dito mag-meet sa Tom's Cafe na naka-indicate rin naman dun sa voucher nyo once na nag-book na kayo sa Klook. Ayan, so pag open yun nung pinaka-activity sa Klook guys, pipili mo na kayo ng date. Tapos pagkapili nyo ng date, of course, for this instance, galing kayo ng Hanoi. Of course, kung galing kayo ng Sapa, galing kayo ng Sapa. Tapos pipili na sleeper bus, tapos one way. Pagkatapos noon, pipili na kayo ng oras kung 6:30 na umaga, kung alauna ng tanghali, o like yung sa akin, 9:30 na. So pagdating ng bus guys, bibigyan na kayo ng mga tickets. Tapos yung tickets naka-indicate lahat ng information including yung wifi password at yung mga details pa ng bus. So guys, ang ginawa ko pala, hindi pala ako natulog. So nung mga time na to, sobrang antok na ako. So ayan yung bus natin and ito na siya sa loob. So yung loob guys, yung right side yun yung pang 1 person. Tapos yung left side yun yung for 2 persons. Ang tip guys, dapat inaantok na kayo ng mga time na to para talagang matutulog na lang kayo. And guys, 5'2 lang pala ako or 5'3. So, for a person like me, komportable na siya. Medyo masikip lang yung paanan, pero generally comfortable naman. So, if you're much taller guys, I would recommend yung cabin bus na option ng Klook. Ano siya, intended siya for persons 180 centimeters and pataas. Pero again, that's your choice. Pero ito, hindi ko na siya matarecommend pag medyo mataas ka na or matangkad ka na. Ayun, so guys, 6 hours nga pala yung travel to Sapa. Tapos meron siyang 2 stops. So nandito na kami sa first stop. Ayan yung mga buses. So, as you can see, medyo marami-rami kami. Tapos, choice mo kung bababa ka for wiwi, ganyan, or for kain, or basta to stretch out. Tapos, ito na yung second stop. As you can see, dahil siguro sa oras, kaya wala rin sigurong tao. And may bayad pala yung restroom guys for 3,000 Vietnamese. So di ko na ma-add yung mga video na pag-arrive namin guys kasi parang nabura sila or nakorap. Pero ayun, on time kami dumating, mga 4:30 AM or 5 AM. Umalis kami ng Hanoi mga 9:30 or 9:45 PM. Bale ito guys yung cafe na pag-drop offan nyo once nasa Sapa na kayo. And so we arrived guys at 8 degrees or 7 degrees. Yun nga, sobrang foggy, sobrang lamig, tas medyo umaambon-ambon pa. So hindi tayo mag-check-in guys like I said. So I have to spend the entire day here. Kailangan ko talaga makapaghanap ng pampatay ng oras until makasakay ako ng bus. Mamayang gabi. So may nakalala pala ako guys, mga Pinoy din, 4 sila. Shoutout kala Ate Thea, kala Ate Jill, kay Ate Victoria, tsaka kay Ate Lisa. So since solo tayo, inaya nila ako, tapos sinamahan nila ako habang nasa Sapa ako since hindi nga tayo mag-check-in dito. So pupunta tayo ng Fancy Pan guys. Tapos after natin mag-Fancy Pan, kailangan ko nang patayin yung oras until dumating yung time na sasakay na ako ng bus papuntang Hanoi. And napakaswerte natin guys kasi pumayag sila Ate Liza at saka sila Ate Victoria na mag-stay ako sa room nila. Tapos binigyan pa ako ng mga makeup ni Ate Vicky. Galing Canada. So, ang saya-saya. And ayun nga guys, yung foam ng hotel, ano siya, 3 minutes away from the Sun Plaza Station. So, malapit lang siya, walking distance lang siya. Ayun, so thank you again guys for watching and hope to see you sa part 2 pagpunta natin ng Fancy Pan.